There are incidents wherein the reactions of the police is unreasonable and unjustified. Like for example, yung nangyari doon kay sa driver na si Franklin Ko. As I've said, walang sapat na dahilan para gawin niya yun. Dahil tinignan ko pinanood ko yung frame by frame kung talaga yung insidente. At ano yung nag-trigger sa kanya para gawin niya. I can easily say na walang sapat na dahilan. Pangalawa, yung pag-accost sa driver ng jeepney ng mga realista, wala rin sapat na dahilan para saktan siya. Kasi umpisa pa lang, nambato na sila ng pintura. Makita natin yung mga shield ng ating mga kapulisan, yung ating CDN contingent, yung mga babae doon ng uniforme nila full of red paints. No? Yun ang sinasabi natin. Yung sinasabi nila, totoo yun na meron silang karapatan para mag-assemble at alam ng ating Pangulo yung ginagawa nila. No? But of course, hindi naman siguro ito tolerate din ng ating Pangulo na magprotesta na violently, di ba? Nasa Constitution yan, peaceful assembly. There's that word, peaceful assembly. No, yung peaceful, hindi violent assembly. No? So yung ating on the side of our policemen, meron tayo palaging program dyan. No? Meron tayong program dyan, hindi tayo nagkulang sa kanila. From the day that they took oath as recruits sa PNP, meron ng CDM training yung mga yan. So, hindi naman tayo nagkulang sa pagpapaalala sa kanila on the maximum tolerance principle na pina-practice o na-adapt ng Philippine National Police.